Hello, good day students. So, welcome to our fourth quarter para sa ating unang aralin. So, I know that all of you are from different places today. So, I have sent this kind of video para at least I can deliver the lesson na intended for all of you for this fourth quarter, okay? So, I hope na maminaw mo kay nadiri nga itong mga activities kapag ansiran po ninyo. And of course, the moment na you see this video, like for the entire duration, from the start until the last, I will no longer entertain questions through private message kasi sinabi ko na dito or sasabihin ko dito yung mga activities na kailangan nyo sagutan. Okay, so para sa ating unang aralin, mga technical na terminolohiya, kahulugan at sulatin ang social media. So kapag sinabi natin mga technical, ito yung mga terminolohiya na ginagamit natin sa pagsulat ng mga akademikong sulat. Halimbawa, may mga terminolohiya na hindi ginagamit o may mga terminolohiya na ginagamit natin sa pang-araw-araw. At iba din yon sa terminolohiya na ginagamit natin sa pagsulat kapag tayo ay nagpapasa ng mga akademikong papel sa ating mga teacher or paggawa ng mga resume, application letter, talumpati at iba pang mga akademikong sulatin. So, lahi po ng uban niya mga istorya, like for example, mga balbal, di lingua, of course, kapag ikay nagpapasa ng mga papel sa mga teacher or akademikong pagsulat o sa mga trabaho, of course, hindi mo gagamitin yon ng mga terms. Sapagkat, kailangan mong gamitin ang mga technical na mga aspeto ng mga salita, okay? At mga kahulugan at sulatin ang social media. Okay. So, hindi lang tayo magsusulat sa papel, ngunit sa pamamagitan ng pagsulat ng akademiko ay pahahalagahan din natin ang pagsulat at ilalapat din natin ito sa pamamagitan ng social media o iba't ibang social media platforms. Okay? So, okay, meron tayong sagutan dito panimulang pagtataya na kung saan may sasagutan kayo at isagot ito sa iyong notebook para po dili mo mawala. Okay? So, meron tayo dito panimulang pagtataya. Okay? At, of course, kailangan nyo sagutin from 1 to 10. Sagutan ito sa inyong mga kwaderno. Okay? So, pwede nyo na i-post. Tapos, inyo na po ng ansiran dahil na. Okay? So, let's continue. Para sa lesson 1, ang technical na terminolohiya, kahulugan at sulatin. Okay. Kailangan ba na kapag sa lengua gamitin natin ito sa pagsulat ng mga letra or mga letters or let's say akademiko pagsulat tulad lamang ng mga telegrama, pwede sa telegrama, pero iba din ito sa sa mga resume application letters. Okay, so let's continue. So, para sa technical na pagsulat, ang salitang technical ay isang objektibong paraan ng pagpapahayag ng kaisipan. So, kapag sinabi itong objektibo, hindi ito tumutukoy sa opinion. Kasi hindi ito tumutukoy sa paggawa ng mga tula, kanta, at iba pa. Like kwento. Ngunit ito ay tumutukoy sa mga objectives or objektibo. Ibig sabihin, kung ano yung nasa diksyonaryo, yun yung ating gamitin. O talahulugan. So, katulad lamang ng paggawa ng mga resume. So, ang objective sa resume, kung ano yung goal mo kapag ikay nag-a-apply ng trabaho. Lagay natin yung mga natapos mo sa pag-aaral, mga kurso, ilagay mo din dyan. Okay? So, iba yung mga academic sulatin na ating gagawin. Okay? Nagpapahayag ng isang paksa na nangangailangan ng direksyon at pagtuturo at papaliwanag sa mabisang paraan. Sige. So, ito ang mga halimbawa ng technical na salita at kahulugan. So, kapag sinabi ting technical, computer o computer, astronomiya, legislation o legislatibo, visual basic, sociolohiya, debit and credit, staff and clef or sa music, Android, APA format or APA format, makikita natin yan sa ating pananaliksik o research. Ilan pa sa mga halimbawa ng mga technical na terminolohiya o sulatin ay ang mga larawang nasa dakong ibaba. So, makikita nyo dyan sa ating screen yung mga halimbawa ng mga technical na terminolohiya, sulatin ay mga halarawang nasa dyan o na dyan, okay?
So, kapag sinabi tayong babala, bawal tumawid. May namatay na dito. Kung sa man, nag-joke-joke na ba na siya? Term lang ba na nga murag, ay, atik-atik ra? Hindi, yan ay totoo. Kaya ginawa yan at nilagay dyan sa area na yan kasi bawal tumawid at hindi yan siya, wala yung ibang kahulugan, kundi kung ano lang yung nakikita nyo dyan sa screen na yan, kung ano yung nakikita nyo dyan sa poster na yan, yun yung totoo. Okay? So, ang babala ay inilagay upang mapalayo ang sakuna o pinsala na maaaring maidulot ng isang bagay o pangyayari. Kadalasan ito ay makikita sa mga lugar na pinapatayong gusali. Kung ang sahig sa puok pasyalan ay basa o kung marami ang nangyayaring aksidente sa isang daan. So, alam kong ano nyo lahat kung saan ito makikita at saang mga lugar o parte ng ating lugar. So, leaflets of flyers. Ano ba yung leaflets of flyers, class? Kapag sinabi natin leaflets of flyers, ito ay kadalasan nakikita natin sa mga eskwelahan, sa mga business. Okay? Kapag sila ay nagbibenta ng mga produkto, binibigyan tayo ng mga flyers upang makapagbigay ng mga bagong impormasyon sa mga produktong iyan. Halimbawa, ito ay nakasulat na advertismo o patalastas na ang layunin ay para sa malawak na distribusyon at karaniwang binabahagi sa pampublikong lugar. Okay. Yung halimbawa din ng mga leaflets of flyers ay makikita din natin ito sa halimbawa sa mga simbahan, nagbibigay sila ng mga leaflets of flyers para ipaalam kung ano yung mga datos tungkol sa kanilang organisasyon o simbahan. Sa eskwelahan naman, halimbawa sa ICI, way back enrollment, nagbibigay sila ng mga halimbawa o nagbibigay sila ng mga leaflets or flyers upang malaman nyo kung ano yung mga ino-offer ng school, di ba nakalagay doon mga scholarship at iba pa kung ano yung mga offer ng school at mga benefits na magagawa nyo o makukuha nyo kapag tapos na kayong grade 12 at during also the school year. Sige. So, pangatlo, manual. Okay. Ang manual, ito yung makikita natin sa school. Nakalagay dito yung mga policies ng school, ano yung mga do's and don'ts at mga iba pang mga rules and regulation na hindi lang sa tungkol sa silid-aralan kundi tungkol din sa mga technical aspects sa loob ng campus. Okay? Ang manual ay isang babasahin kung saan ito ay karaniwang naglalaman ng iba't ibang impormasyon tungkol sa paksa na maaaring tumatalakay sa mga alituntunin ng isang organisasyon o kumpanya. Halimbawa, sa mga motor, di ba? Meron ding manual kasi meron yung instruction. Okay, instruction. So, kapag ito yung halaga ng akademikong pagsulat. Kapag may isang kumpanya at binigyan ka ng leaflets or ay manual, kapag sinabi ting manual, ito ay tumutukoy sa mga instruction at mga direction o impormasyon tungkol sa isang produkto, lalo na sa nagbebenta ng mga motor. At ang nakalagay doon, mga impormasyon tungkol sa motor. Hindi mga chichibureche, wala nang iba, wala nang mga flowering words, wala na, direct to the point. Okay? So, yun yung akademikong pagsulat sa pamamagitan ng manual. Gayon din, maaaring tumalakay sa proseso na mayroong kinalaman sa paggawa, oo, yun, pagsasaayos o pagpapagana ng isang produkto na kalimitang binabasa natin upang tayo ay malinawan o magkaroon ng impormasyon tungkol sa isang usapin o bagay. Okay. So, pang-apat, meron tayong menu ng pagkain. I know na alam niyong lahat kung ano yung menu. Okay. Kasi, of course, fan tayo pagdating sa mga fast foods, Jollibee, McDo, Greenwich, at iba pa mga pagkain na makikita natin sa mga food stools. Okay, doon sa mga mall. Okay. So, mga nakayos sa pagkain na nakalagay rin sa menu ang halaga. Minsan ay may kaunting paglalarawan sa mga pagkaing makahilera. So, pero na po iba no nga, murag, wow, ang ganda sa menu, pero pagdating sa order, pangit. Oo. Pero masarap pa rin naman. Okay, so, yun yung halaga, no? Direct to the point. Yun yung mga technical na pagsulat. Okay. Description. Kapag sinabi itong description ng produkto, ito ay tumutukoy sa karabitang produkto class. Diba? Halimbawa, meron tayong produkto at nakapaskilled sa bote o nakalagay sa bote ang yung mga impormasyon. Halimbawa, yung glue. Okay. Meron itong mga description ng produkto na nakalagay dito sa likod.
Okay, so ito ang halimbawa ng description ng produkto. Mga nakakatalang impormasyon ukol sa produkto bilang nakaragdagan na impormasyon upang lubos mong malaman at maunawaan. Maaari mong panoorin at ang kahulugan at tips mula sa iba't ibang link na video na makikita nyo sa YouTube. Okay? So, para sa inyong kaalaman, no, gagawa kayo ng, ito yung pangalawang activity na inyong gagawin. Panuto mula sa mga binanggit na mga salitang technical na nasa halimbawa o nasa taas ng kanina natin diniscuss o binahagi ko sa inyo, magdagdag pa ng 5 na hindi nabanggit sa itaas. Alamin din at ibigay ang kahulugan nito. So, magbigay kayo ng 5 terminolohiya o yung mga technical na salita o yung mga katungganihang ipakita na ko sa inyo mga impormasyon at bigyan ninyo yung definition at kahulugan. So, I'm sure daghan kayo makuhaan, no? So, ito yung pangalawang gawain. So, para dito sa technical na sulatin, ito ay isang uri ng technical na sulatin na ang komunikasyon ay ginagamit sa iba't ibang larangan ng okupasyon o pagtatrabaho. Ito ay isang proseso ng pagsulat at pagbabahanginan ng impormasyon sa profesional na kalagayan. Halimbawa, kayo ay mag-a-apply ng trabaho sa iba't ibang establishmento. So, halimbawa sa business, sa teacher, sa accounting, sa bangko, kahit sa paggawa ng biodata at ipapasa sa isang establishmento ng palengke, sa mga simpleng pamamaraan, yun ay mga halimbawa ng technical sulatin. Okay? So, para sa katuturan, ang technical na pagsulat at komunikasyong technical. Sa katuturan, ang technical na pagsulat, ito ay sumasaklaw sa pagsulat ng mga sulating may kinalaman sa komersyo o commercial o patalastas o empleyo. Isang espesyalistadong uri ng pagsulat na tumutugon sa mga cognitive at psikolohikal na pangangailangan ng mga mambabasa at manunulat. Sa komunikasyong teknikal, ang komunikasyong teknikal ay isang espesyalisadong anyo ng komunikasyon. Ito ay isang uri ng komunikasyon na naglalayong makapaghatid ng mensahe gamit ang teknikal na salita kung saan ang mga tatanggap dito ay mga kaalaman din sa kahulugan ng mga salitang nagagamit. Okay. So, para sa katangian, okay, karamihan sa technical na pagsulat ay tiyak at tumpak lalo na sa pagbibigay ng panuto. So, halimbawa sa technical na pagsulat ay paggawa ng exam ng teacher, ng guro. Okay, gumagawa sila ng exam at yung mga ginawang let's say exam ng teacher ay of course kung Filipino, hindi pwedeng lalagpas ka sa ibang mga kurso o mga subject. Hindi pwede na mag-math ka, no? Kasi yung mga pinapa-exam ng mga guro ay nakabase sa mga guide na kanilang tinuturo noon. Okay? So, kasi yung teacher na sila ginatawag ang curriculum guide ug mga ito ilang gina-follow as their guide kung unsa ang ilang itudlo. At yung mga guide nila o curriculum guide na binabasehan sa kanilang pagtuturo, doon din kami kumukuha ng sukat kung saan lang kami dapat magsimula at hulihan ng exam, coverage exam. Okay? So, para sa kahalagan ng mga ito, ang technical na sulatin, karaniwan na itong naihahalin tulad sa iba pang uri ng sulatin bagaman ito ay may tiyak na audience, mga tao, layunin, estilo, sitwasyon, nilalaman at gamit na siyang pangunahing elemento ng mga komunikasyong teknikal. Laging iniisip o isaisip natin na kaiba ito sa mga akademikong sulatin na karaniwang sinasagawa sa klase gaya ng saraysay, pananaliksik, analitikong papel at iba pa. So, iba ito sa ginawa natin noon kasi yung ginawa natin noon, sumulat kayo sa papel, pinagawa ko kayo ng bio note, pinagawa ko kayo ng sanaysay, abstract, panukalang proyekto at iba pa. Ngunit sa technical na sulatin, ito ay tumutukoy sa kanina mga halimbawa yung pinakita ko sa inyo mga pictures. Okay? Ito, mga technical na sulatin, mga warnings. Okay? So, para sa komunikasyong technical, ang paggamit ng technical na komunikasyon ay nangangahulugang kinakailangan ng isahang pagkakaintindihan ng mga salita. So, dapat kapag ikaw ay gumawa ng technical na sulatin,
sa pamamagitan ng mga signage, dapat hindi na maiisipan pa ng ibang kahulugan ng mga audience. Okay? Napakahalaga ang komunikasyong teknikal dahil sa angat ng pamumuhay ngayon ay marami taong may profesyon na mas madali na lang makausap gamit ang pamamaraang ito. Okay. At kapag hindi maintindihan ng mga tagapakinig ang mga technical na salita, nawawalan na ito ng sanaysay ang mga mensahe ng nagsasalita dahil hindi naman ito na ipaparating ng maayos sa mga tagapakinig ang mga nais niyang ipaalam. Okay. So, para sa paglalagom, ang technical na pagsulat, ito ay isang uri ng technical na sulatin na ang mga komunikasyon ay ginagamit sa iba't ibang larangan ng okupasyon. Ito ay isang proseso ng pagsulat at pagbabahagian ng impormasyon sa professional na kalagayan. Okay. So, ito ay tumutukoy sa sulatin na kung saan hindi tayo gumagawa ng tula, hindi tayo gumagawa ng kanta, hindi tayo gumagawa ng story. Ito ay kailangang nakabase sa teknikal na aspeto. Nakabase sa diksyonaryo ang kahulugan o talahulugan. Hindi dapat ito nakabase sa iyong sariling pananaw o subjektibo. Dapat ikaw ay objektibo sapagkat ang mga definisyon o mga kahulugan ng mga salitang iyong gagamitin ay nakabase lamang sa isang talahulugan. Nakuha? Okay. Sumasakalaw sa pagsulat ng mga sulating may kinalaman sa komersyo, empleyo, kikibalik-balik na ko, no? Okay. So, next. Okay, so, pwede nyo i-post ninyo, tapos inyo na pong basahan usab, okay? So, halimbawa ng mga technical na salita o sulatin, computer, astronomiya, legislation, legislatibo, visual basic, sosyolohiya, mga libro, debit and credit at iba pa. Okay? So, ilan pa sa mga halimbawa ng mga technical na terminolohiya, okay? Leaflets, flyers, menu para pagkain, okay? Ito ay may mga visual impact. Aside sa visual impact, may mga instruction na nakasulat lang sa papel na binibigay sa iyo as guide. But, ito ay considered din as technical na pagsulat. Yung ginagawa natin sa paralan, technical din yun na pagsulat. Okay, yung ginawa natin from the previous semester. Okay? So, para sa pang-apat na gawain, I think this is pangatlo. I forgot. So, sa iyong sariling kuro-kuro o pananaw, bakit sinasabing mawawala ng saysay ang mensahe ng nagsasalita kapag hindi na iintindihan ng tagapakinig ang mga technical na salita? Itala sa loob ng kahon ang iyong ipahayag. This is good for 10 points. Ilagay din ito sa inyong kwaderno at isulat doon para kapag kayo ay nagpasa na dito sa akin, galit na ako ang basahan. Di na mawala. Okay? So, that's all for today. I hope panino mo. This will be our first lesson para sa 4th quarter. Thank you!